paano nahuli sa kanilang seguridad si Apollo? Wala ho akong idea sa full story niyan. I think you have to ask the secretary kung paano ang full story, kung paano nahuli si Mr. Kibuloy. Basta nakita lang kanina dito ng ating mga reporters, uulitin ko yung tanong kanina, yung wala pa kayo, ay may aeroplano nga dumating, Air Force. Was it really C-130? Yeah, that's what they're getting. Dito po.
Lalabas na mga sap. Ayun po mga kapartner, ang kasalukuyang nangyayari ngayon dyan sa KOJC compound. Kung makikita ninyo sa ating mga TV screen, unti-unti nang lumalabas ang mga kapulisan dyan sa nasabing compound at hindi pa natin alam kung ano yung rason sa kanilang paglabas. At patuloy pa rin na nananalangin at pumupuri ang mga KOJC members dyan sa plaza ng nasabing compound. Oo, kanina nakita rin natin, kasabay nito yung isinasagawa ding kilos protesta naman sa Liwasong Bonifacio na ganun din, sinabayan tayo sa ating pananalangin, sa ating pagpupuri sa ating dakil ama na kung ano man yung nangyayari ngayon na paglabag sa batas, pangdadahas ng mga kapulisan, nananatili pong ganito ang kakalma, o ganito kababait po ang mga missionary po ng Kingdom of Jesus Christ na hindi po lumaban. Ayan nakikita po natin ngayon. Tuloy-tuloy nga. Yes, at mga kababayan, witness po tayo. Grabe po talaga yung milagro ng makapangyarihang Ama na ginawa po niya. And yung palagi po namin sinasabi dito na prayer is the most powerful weapon, mga kababayan. And kahit nga kanina mga ka-partners, yung tension din po dito sa amin sa studio ay napakataas po din, mga kababayan, kasi speechless po talaga sa mga nangyayari ngayon dyan sa loob ng KOJC compound. Kanina partner Carla and Almar, lalo na yung unang pasok nung live feed natin dyan, di natin mapigilan talagang maiyak din, sabayan ang ating mga kapatiran sa compound habang sila'y nananalangin at nagbibigay ng papuri sa ating daking Ama. Sa ngayon, ito sa loob po ng katedral, ayan, tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng pasasalamat sa ating dakilang Ama dahil sa wakas, nadinig na rin po ang ating panalangin at yun na nga ang tuluyang paglilisan po ng mga kapulisan sa ating compound. Yan po mga kapartner, sa loob po yan ng cathedral kung saan ipinagpatuloy ng mga KOJC members ang kanilang pagpuri dahil na-access na po nila mga kapartner ang cathedral na kung saan ilang araw din na pinamahayan ng mga pulis at ginawa nilang dyan nila nilalagay ang kanilang mga ipinupuslit ng mga gamit na hindi nila dinadaan sa scanner. At yun nga, ang cathedral sana ang gagamitin nila na venue sa kanilang anniversary, pero hindi nila ito na-access dahil nga sa ginagawa ng kapulisan dyan sa KOJC compound. Pero ngayon mga kapartner, nakikita natin yung tuwa, saya ng ating mga kababayan, mga KOJC members na dyan na-access na nila ngayon ang kanilang cathedral. At yun nga, ka-partner Almar, napaka-emotional talaga tong araw na to. Kasi alam naman natin, since na malagi talaga dyan ang mga kapulisan sa loob ng KOJC compound, hindi na natin nararamdaman yung karapatan natin dyan sa loob kasi sila na ang nag-take over Pero ngayon, hearing sa lahat ng mga kapatiran natin dyan umaawit, nagpupuri sa makapangyarihang Ama, malaking pasasalamat talaga natin sa dakilang Ama for all of these blessings, sa lahat ng mga challenges na hinaharap natin. Alam naman talaga natin from the very beginning na hindi tayo pababayaan ng makapangyarihang Ama. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon mga kapartner, makakasama natin sa gabing ito. Nasa linya pa rin ng ating komunikasyon via Zoom si Dr. Lorraine Badoy at si Sir Ibi Hugalbot mga kapartner. Nandito, makakasama natin via Zoom din. Sir, magandang gabi at Dr. Lorraine, magandang gabi po. Hi, magandang gabi. Hi, good Doc, evening. magandang gabi. Yes. Yeah. Good evening, Almar, Ina, Elmer. So, Elmer, may tatanong ako kasi may breaking news daw na in-announce na na-capture si Pastor. Can we confirm that? Dr. Rain, we cannot confirm yet, hinihintay pa rin po namin yung tugon ng aming lawyer, so hindi pa po namin yung masasagot. Okay.
All right. So nothing official at this point. So I was wondering if it is true. So what we're going to expect is for the PNP to get out of Yeah. KOJC. Correct. And Yeah. definitely, Doc Lorin, regardless no, kung sumurrender man o nahuli nila, tuloy naman po ang ating laban dito. Kasi, again, no, lalo na yung Oh, yeah. sinisigaw po dun sa Liwasang Bonifacio, ay sisingilin po natin si Bongbong Marcos Jr. dahil ginamit niya ang buong PNP para po labagin ang lahat po ng karapatan ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi once again, hindi lamang po ito about kay Pastor, ito po ay about sa pagiging abusado ng gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. Yes, yes, of course, no. Hindi sinunod ang due process at saka yung rule of law. So, ano yung nakikita natin ngayon? Pinapasok na yung mga members ng KOJC sa cathedral? Yes po. Yes po. Kung pwedeng ipakita ulit, no. So currently din po, yung lahat po ng mga miyembro, mga missionary po, na pumunta rin po sila sa cathedral ngayon at tuloy-tuloy po yung pananalangin at pagpapapuri po, Dr. Lorin, tulad din kanina. So kasi finally, napasok na po namin uling cathedral at sana nga completely, wala na pong pulis na makita doon po sa loob ng aming compound. Tsaka yung nakita natin kanina, Doc Lorraine, at tsaka Sir EB, yung dami ng pulis, talagang nakakatakot na ganito pala yung kaya nilang gawin sa kung ano man ang gusto nilang, kung sabi nga ng iba, kung baga mahirap na kapag makapagtripan ka ng isang adik. Hindi alam mo, ito yun no? Ito yung nakikita ko sa administrasyon na ito. No, kapag meron silang kaaway, no, yan pala yung puwersa na gagawin nila. Pero pag yung president mismo, ang may nilalabag na batas na inilalabas natin na nagde-demand tayo, nagko-cocaine ka ba? Or ano ba itong mga smuggling na ito? Hindi ginagamit ang batas sa kanya, 'di ba? Exempted sila. At saka yung mga malalapit na mga kaibigan nila, inaareglo nila, no? Sir EB. Well, I agree, no? And at the outset, sinabi ko na nga, no? This is already tantamount to hostage taking, no? Ilang beses ko nang sinabi sa mga interview ko dito sa SMNI na ang gagawin ni na Torre, yung nga nila, yung exit plan nga nila, is to take hostage all the members of KOJC, hoping, no, or forcing Pastor Kibuloy to come out and voluntarily surrender kahit na nga hindi pa exhausted yung lahat ng mga legal remedies na tinatrabaho ng kanyang legal counsel, no? At kung totoo man itong nangyayari na nag-surrender nga si Pastor Kibuloy at ang sabi-sabi ay doon sa ISAF nga, it means to say na wala talaga dyan si Pastor Kibuloy sa KOJC compound at failure talaga si Torre at ginawa lang talaga siyang instrumento, no, a blunt instrument of force para mapuwersa nga na lumantad si Pastor Kibuloy. Oo, at Sir EB, no, abangan lang talaga natin yung confirmation, pero ang gusto rin nating puntuhan dito, wala nang karapatan. Simula pa naman, no, itong PNP na okupahan o kubkubin itong religious compound. At salamat naman dahil unti-unti na silang umaalis dyan. Kasi yung hinala din natin, no, Sir EB and Doc Lorraine, ang plan nila, dahil alam nila hindi naman basta magsusurrender si Pastor, lalo na't may banta po ang kanyang buhay, kanila pong kukubkubin, no, yung kukunin itong mga tahanan po namin. So wala na silang dahilan kung ano heartbeat pa yan. Baka kasi, Sir EB, Doc Lorraine, alam mo naman, pag mga galawang hindi naman matino na to, itong galawang mga magnanakaw, galawang bangag, baka magbutas-butas na naman sila, maghukay-hukay na naman dyan sila sa aming compound. At saka tuloy pa rin naman yung mga kaso, Yes. no? In recognition of the rule of law. Yeah. Baliktad na tayong mga mamamayan ang pinapaalala sa kanila at tayo ang magpapaisa sa buhay natin yung batas na sila mismo, ang gobyerno mismo ang nagva-violate. Yes. So tama naman yun, no? Hindi naman tama yun. Ibig sabihin, responsibilidad natin yon. No? Yes. Ang ating, hindi tayo papayag ng ating lipunan ay magiging uncivilized. Ibinabalik natin
ang pagkasibilisado natin na tinanggal ni Bongbong Marcos. Napaka-uncivilized ng ginawa ni Bongbong Marcos dito. Yes. And Well, idagdag ko na lang rin, Doc Lorraine, no, Almar and Ina, na ito na nga, no, ginagawa nga nila yung napaka-blatant violation of our guaranteed constitutional rights, no, dyan sa KOJC. At whether or not nag-surrender si Pastor, nandyan pa rin yung katotohanan na ang saligang batas ay talagang niyurakan nila. Yes. Ng todo-todo at hindi na nga natin maintindihan na ito pang mga tao tulad ng PNP na sumumpa na protektahan ang mga karaniwang mamamayan ay siya pang nag-violate ngayon. And tuloy pa nga rin yun ng laban, no? At ang ikinagbabahala ko lang nga na baka nga meron na naman silang ibang kasong isasampa at magiging excuse na naman din yan upang ipagpatuloy nila yung ginagawa nila dyan sa kingdom. Yan ang dapat pantayan. And Sir EB, Doc Lorraine, mga kapartner, no, makakasama din natin via Zoom si Sir Jay Sonza. Sir Jay? Magandang gabi sa inyo, magandang gabi Doc, magandang gabi sa iyo EB. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sir, paunang anong reaction mo ngayon, no, dito sa paglayas na nga ng mga kapulisan, no, matapos talaga yung tapatan yung pagdarasal, talagang taimtim na nahakbang ng mga missionary ng Kingdom of Jesus Christ. It's a long overdue, no? Yung kanilang, kung talagang lilisanin na nila ang KOJC Religious Compound, alam naman natin from the very start, illegal yung kanilang invasion, occupancy, at saka yung desecration nila sa place of worship, no? Ano tawag nito? Halos wala nga tulog lahat ng mga tao dito sa Davao. Gawa ng kagabi pa natin natanggap pagkatapos ng kanilang command conference na lulusob sila. Primero, ang kanilang target was 12 o'clock kagabi. Tapos, minove nila into 5 o'clock in the morning. So, apparently, kulang yung nila, yung kanilang pagpaplano siguro. They decided, at saka parang may resistance sa DOC dahil may mga ilang nakausap tayo mga opisyal, no, junior officers, na ayaw sumunod sa hindi dumating sa kampo, yung ibang galing pa sa ibang probinsya. So, they delayed it. Finally, kaninang 12 o'clock ng tanghali, inatanggap nga natin yung information galing sa loob ng katitipan na papasok talaga sila ng alauna at ang kanilang plano nga ay mandahas at kung manglalaban ay hulihin. In fact, they assigned 500 policemen as arresting officer kanina, no? Kaya ang usapan talaga kanina, kahit anong mangyari, walang manlalaban para wala silang dahilan. Kasi ang objective talaga ni Torre kanina ay palabasin ang lahat, no?